Manghingi muna tayo ng update sa nangyari pong nasunog na bangka or vessel po dyan sa Batangas area. At nasa linya po natin ang commander ng Coast Guard Batangas Station, si Captain Jerome Jeshel. Magandang umaga po, Captain. Yes po sir, magandang umaga po at Opo. doon po sa ating mga tagapakinig. Tama po ba ako ng pag-pronounce sa inyong apelido, sir? Opo sir, tama po sir. Okay. Sir, paano po nagsimula itong sunog po sa motor tanker Seahorse? Well, alam niyo po, so sa kahapon po, no, nai-report lang po sa amin to ng ating BTMS na naiba to sa atin, yung ating Vessel Traffic Management System dito po sa Port of Batangas na meron nga nasusunog within dito po sa ating anchorage area. So Okay. kaya po agad po nating inaksyonan, no, ng ating Coast Guard Batangas na rumusponde dito sa nasabing nasunog na barko. Opo. Pero in terms of how it started, wala pa po tayong idea pa dito? As far as sir, yung latest natin po, no. Actually po, no, meron na rin pong report yung Bureau of Fire, no, yung initially na nagsimula nga daw po yung sunog sa allegedly, no, na may hot works. Ano Yung po ulit? mga tao sa barko. Hot works po yung parang pong yung acetylene, no. Ipaliwanag lang po natin yung hot works na binabanggit po ninyo. Yung hot works po na sinasabi natin is isa sa mga parang paggagawa ng maintenance po sa barko. Yung pong parang pag-welding o paghihinang na gamit po yung acetylene. Okay. No? Ito po yung napag-alaman din po ng Bureau of Fire. No? Pero isa rin po sa aming napag-alaman dahil nakausap na rin po namin, no, yung ating pong latest, yung mismong survivor, isa sa survivor, no, na nagsasabi na ito po bago po sumabog yung bago masunog, no, may nasabi niya po na may mga kasamaan siya na gumagawa po ng ganong gawain, yung pong hot works, no, yung pag-acetylene po doon po sa barko. For the record, pwede po ba yun gawin? Actually po, pwede po siyang gawin doon, pero since po na yung barko po meron pong karga, no, na oil, medyo sa paggagawa po ng ganong gawain medyo dapat po safe po dapat, no, na dapat po walang presence po na oil o dapat Ayun. malayo po doon sa tangke, no, na laman po langis. Oo. Yun po. So, I was about to ask kung ano pong karga nitong motor tanker. Oil lang po ba ang bitbit niya? Anong klaseng oil po or langis? ang dala Actually niya? po, no, as per assessment po natin is used oil po, yung mga sludge po. Used oil. Yun po. Okay. Yung po ang ating initial ngayon po. Nagkaroon na po ba ng oil spill dito po sa nangyaring sunog po dyan sa motor tanker? So as of this moment po, and yesterday din po, no, wala po tayong oil spill na ano, yun po ang magandang update dito po, no, especially yung ating Marine Environmental Protection Force, no, na wala tayong nakitang any oil spill. Intact pa rin po yung barko. Sa kasalukuyan po, naglagay na po tayo ng oil spill boom. Opo. Kahapon pa po. Para at least maiwasan yung posibleng oil spill po ng barko. Yes sir, tama naman. At saka may indication po ba na pag lulubog po ito, wala naman? Ay, wala po sa ngayon po. Hindi po, wala pong ganong na ang ginagawa po natin, actually, kahapon pa po, may nagbabantay po sa atin, ating mga kasamahan, na upang ma-monitor further Okay. na walang anumang mangyari doon sa atin. Opo. Sir, sa huling update, 2 po ang patay. Ano pong katayuan nila sa motor tanker Seahorse at pwede na bang pangalanan po ang mga ito na napaalam na rin po ba sa family? At ano po yung inaasahan pong tulong nila mula sa may-ari po? Ano pong mga sinasabi din? Yun po, no, as of this moment po, no, nakikipag-ugnayan pa rin kami sa may-ari. Baka siguro po, this day po, no, na pwede po namin makausap kasi dahil po, hanggang ngayon po, hindi pa po namin nakakausap yung talagang may-ari po nitong barko na ito. Pero asahan nyo po na gagawin po namin ang lahat, no, para na rin matulungan yung pamilya, no, na Oo. maki-coordinator doon po sa may-ari. Pero ang dapat tumulong po yung may-ari kasi sila po yung employer niyan. Pero yun nga po,
Ngayon po, hindi pa po namin na nakakausap yung may-ari. No? Siguro po this day po, no, na dumating sila sa ating tanggapan upang maayos din po, no, yung usapin regarding din po dun sa barko at of course po yung biktima. Sino po ba may-ari nito, sir? As of now, sir, hindi pa po namin nakikita po, no, o nalalaman yung talagang may-ari po. Okay. Kasi dahil po rin po yung mga document po still na hinahanap pa rin po namin. Sige po, patuloy pa ang verification, no, dito sa naturang nasunog nga po ng motor tanker. Captain, maraming salamat po sa inyong oras at patuloy po kami mag-monitor din po with regard to other development po sa nangyari po dyan sa Batangas Port. Maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. That's Captain Jerome Jeschel, mga kapatid ng Commander ng Coast Guard Station Batangas. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.